Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Isa po muling mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Ayan, kamusta po? Kamusta po ang ating mga buhay-buhay? Okay, salamat sa Panginoon sa araw nito at tayo po ay muli ay magkakarinigan at makakapagpalakasan sa isa't isa, lalo higit ay pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Yan, kamusta po kayo? At nasaan man po kayo, ano man po ang inyong pinagkakabalahan, ano man po inyong mga kalagayan, nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa atin. Kung hindi man masyadong kagandahan ang sitwasyon natin, ay nawa ang salita ng Diyos ay makatulong, kagaya ng ginagawa natin ito. Ang programang ito ay ginawa para po makatulong sa atin. Nawa ay ang salita ng Panginoon ay magbigay ng lakas sa bawat isa sa atin. Okay, so ang atin pong pinag-uusapan ay sa aklat po ng Pilipos, and ayan po yung tinatakbo ng pag-aaral natin. Okay, so Philippians chapter 1. So ang pinag-uusapan natin ay verse 20 o verses 20 down to 26. So far yan po yung iikot ng ating pong pagkaaralan. So, ngayon nasa verse 20 lang po muna ulit tayo. Balik po tayo doon. So, kung sa inyo pong personal na devotion, please, basahin niyo po, ituloy niyo po yung basa, after ng inyo pong pakikinig, or habang nakikinig kayo, pwede niyo rin pong basahin ito, at ituloy ang basa mula po 20 down to 26. Okay? So, para po hindi tayo masyadong mag-consume ng oras, ay babasahin ko lang po yung verse 20. Sabi po dito, ang aking pinakananais at tinaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Okay? So, ito po ay part 2 ng ating pong pag-aaral about ang pakinabang ng buhay at kamatayan. Okay? Ang pakinabang ng buhay at kamatayan. So, nag-focus po tayo ngayon doon sa pakinabang ng buhay. So, last time po na pinag-pag-usapan natin, napag-usapan is about pakinabang ng buhay. Ano ba yung pakinabang ng buhay? Ang kagaya ni Paul, ay ang sabi niya ay ang pinakananais ko at pinakamimithi ay magawa ko ng aking tungkulin. Yun yung pakinabang ng buhay, yung magawa ko yung aking tungkulin. Ang katuling, sabi niya dito ay hindi ako magkulang. Hindi ako magkulang sa aking tungkulin. Iyan, no? So yung mga tungkulin na yon, I believe na bawat isa po sa atin, mayroon tayong kanya-kanyang tungkulin sa buhay. Kaya ka nabubuhay, kaya ka buhay ngayon, dahil mayroon kang tungkulin na dapat ginagampanan. Hindi ka lang nabuhay, hindi ka lang basta lumitaw sa daigdig na ito at tapos na. Hindi ka, inilagay ka dyan sa iyong kalagayan dahil may tungkulin kang gagampanan. Inilagay ka dyan sa iyong pamilya, ikaw man ay asawang lalaki, babae, o mga anak, ikaw ay inilagay dyan dahil mayroon kang tungkulin na dapat gampanan sa iyong kinalalagyan. Ikaw inilagay ng Lord dyan sa church mo, o sa church ng Panginoon dyan sa inyong lugar,
nandiyan ka, hindi ka lang basta taga-butas ng upuan at ang mga bangko naman sa diyan ngayon may mga butas-butas na, ano. So, hindi ka lang diyan nilagay para umupo lang. May tungkulin kang dapat gampanan. Okay? And take note, binabanggit ito ng isang taong nasa kulungan. Nasa tanikala. At ang sabi niya, ang nais ko ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Nakatanikala po yun, ha? Nakabilanggo. Ay tayo, malaya po tayo. Hindi tayo nakabilanggo, pero baka hindi natin nagagawa yung ating mga tungkulin. Okay, pangalawa is para mabigyan ng karangalan si Kristo. Okay? So, ang pakinabang ng buhay. Bakit ka ba dyan? Bakit ka ba nabubuhay? Bakit ka ba buhay? Bakit ka pa buhay? Bakit ka ba buhay at bakit ka pa buhay? Okay? Kasi may mga tungkulin ka pang gagampanan at hindi lang doon natatapos para mabigyan ng karangalan si Kristo. Sabi ni Pablo, ito yung kanyang desire. Habang ako ay buhay, kung mapapansin natin dyan, ano? Kung sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Okay? So, ang pinaka-the best na mabigyan natin ng karangalan si Kristo ay habang tayo ay buhay pa. Okay? So, ang sabi diyon, ito ang pakinabang ng buhay. Ang mabigyan ng karangalan si Kristo. Right? Yan. Mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Exalted. Sa English pong ginamit doon ay exalted. Or glorify. Mabigyan ng karangalan si Kristo. So ito yung kanyang desire, pinakananais, pinakamimithi na sa buhay na ito at habang buhay pa ako, magawa ko ang tungkulin. Habang buhay pa ako, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Iyan. Kamusta po ang ating mga buhay-buhay? Nabibigyan po ba natin ng kaluguran ang Panginoon sa ating mga buhay? Nabibigyan po ba natin ng karangalan? Napaparangalan ba ang Panginoon sa iyong ginagawa? Kamusta po? Kamusta yung buhay natin? Nagliliwanag ba dyan si Kristo? Si Kristo ba ang naghahari sa iyong ginagawa? Sa palagay mo ngayon, sa ginagawa mo, napaparangalan kaya si Kristo? Yan. Ito yung magandang pagbulay-bulay natin sa buhay natin. Ako ay buhay pa, dapat napaparangalan si Kristo sa aking buhay. Paano natin mapaparangalan si Kristo? Tanong po natin yan ngayon. Pagbulay-bulayan po natin sa inyong personal na buhay. Paano mo ba napaparangalan? Paano mo mapaparangalan at napaparangalan si Kristo sa iyong buhay? Yan, no. I-meditate po natin. This is the time, no, para i-consider ang mga bagay na ito. Itanong natin sa ating sarili. Itong ginagawa ko kayang ito, napaparangalan kaya si Kristo? Yung ginagawa ko kaya, yung iniisip ko kaya, napaparangalan kaya si Kristo? Yung nakikita ko, yung napapanood ko o pinapanood ko, napaparangalan kaya si Kristo? Yan. Ito'y reminders, please. Huwag nating sayangin ang pagkakataon sa mga bagay na walang taros, walang pakinabang, walang direksyon. Kasi masasayang lang yung oras natin, masasayang lang yung buhay, yung chances na ibinibigay ng Diyos sa atin, kung yung ginagawa naman natin hindi kalugod-lugod sa Diyos.
Ano? Kamusta? Please, bigyan po natin ito ng pansin. Okay? Kamusta yung lumilipas na bawat oras, bawat araw sa atin? Maghapon, natapos maghapon, gabi, tutulog, pagkagising, hindi mo na alam ulit kung anong gagawin. Ano yung purpose? Okay? So, kamusta po? Ang the best na pwede nating magawa sa buhay na ito ay mapaglingkuran at maparangalan si Kristo. Okay? Kasi kahit gaano ka katagumpay at magkamit ng maraming karangalan sa mundong ito, kung wala si Kristo, wala yang pakinabang. Okay? Sa mga maliliit na mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon at napaparangalan si Kristo, no? Yun yung totoong pakinabang. Yun po, paalala ng Panginoon sa atin. Sa oras na ito, tayo po ay saglit na manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito dahil pinahintulutan mo na marinig namin at mapag-usapan ang ganitong mga bagay. Lord, humihingi kami ng tawad. Patawarin niyo po kami dahil alam namin personally, may mga pagkakataon, may mga ginagawa kami, hindi ka talaga nalulugod. May nakikita kami, may ginagawa, may mga napapanood at pinapanood. I believe na hindi mo talaga ito kinalulugod. Lord, patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami na sa lahat ng oras at pagkakataon, mabigyan ka namin ng karangalan. Mabigyan ka namin, Panginoon, ng kaluwalhatian. Malugod ka. Mabigyan ka namin ng kaluguran. Malugod ka sa aming mga ginagawa, sa aming iniisip, sa aming pananalita, sa aming mga ginagawa. Lord, masumpungan at makita ng mga tao si Kristo sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami na magawa namin ang lahat ng oras at pagkakataon ng mga bagay na kapakipakinabang at magbigay ng karangalan. Lord, tunay po na napakaganda na ang ibigay naming karangalan ay ang inyong karangalan, Panginoon. Hindi ang aming sarili, hindi ang mga bagay sa daigdig na ito, kundi sa lahat ng oras, mabigyan ka namin ng karangalan. Salamat po ng marami. Kami bilang mga mananampalataya, naglilingkod at inaari namin na aming sariling kami Kristiyano, tagasunod mo, na nawa magampanan namin yung aming kalagayan. Nawa magampanan namin ang totoong Kristiyano na nagbibigay ng parangal sa inyo sa lahat ng aming mga ginagawa. Sa mga kapatid po namin, sa mga maaring napadaan sa wall na ito, na ngayon palang narinig ang mensaheng ito, ikaw po ang kumilos sa kanilang mga buhay. At ikaw po ang Ginoon ang magpaliwanag at magpalinaw sa kanilang mga puso at isip na makita nila yung purpose ng kanilang mga buhay. At magawa nila, Panginoon, ang iyong kalooban sa lahat ng oras at pagkakataon. Magsuko din sila ng kanilang mga buhay sa inyo upang makita nila yung totoong purpose ng kanilang mga buhay. Salamat po ng marami. Muli po sa oras na ito ay pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay, ang aming mga gawain, ang aming mga tungkulin, at ang lahat ng bahagi ng buhay namin. Pagpalain po kami, pagpalain mo ang aming pamilya, pagpalain mo ang aming mga mahal sa buhay, kasama namin sa aming tahanan o malayo sa amin. Hindi man po namin sila laging nakakasama o nakikita. So, balit, Panginoon, sa magitan po ng ganitong mga pananalangin, aabutin mo, Panginoon, sila sa kanilang mga kalagayan. Salamat po ng marami. Muli po, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang araw na ito at muli aming tatanggapin ang mga pagpapala at ang mga biyayang inihanda mo, Panginoon, para sa amin sa bagong araw na ito. Salamat po ng marami. So, dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Diyos and pagpalain po tayo ng Panginoon. Ingat po tayo palagi.